Super Typhoon Uwan nagbabadya na po mga kapatid. Palaisipan naman ito sa lahat ng mga tao kung sino naman ang taong lilisan dito sa mundong ito. Mga kapatid, tayong lahat mayroong kamatayan. Hindi tayo exempted sa kamatayan mga kapatid. Ang tanong mga kapatid, kung dumating man yung kamatayan, handa na ba tayo sa ating mga sarili? At nakakasigurado ba tayo na mapunta tayo sa langit? Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, habang di pa dumadating yung bagyo, may panahon pa para magrepent tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa ating mga sarili at magsisi tayo sa ating mga kasalanan at pagsisihan natin at talikuran bago pa dumating ang lahat. Nakakatakot po mga kapatid ang mga nangyaring trahedya sa ating mundo ngayon mga kapatid. Pero mas nakakatakot mga kapatid kung madatnan tayo ng ating mga kamatayan na hindi pa tayo nagsisi at tumatalikod sa ating mga kasalanan. Nasa layaw pa tayo ng sanlibutan. Nandyan pa lahat ng bisyo sa ating buhay at hindi pa natin mabitaw-bitawan. Yan po ang nakakatakot sa buhay natin. Kung maratnan tayo ng ating kamatayan na hindi tayo nagbalik loob at hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan at kapag namatay tayo, judgment na po mga kapatid ang ating hihintayin. Dalawa lang patutunguhan natin mga kapatid, langit at impyerno. Kung saan ka man sa dalawang yan, sa langit ba o impyerno. At ito mga kapatid, paalala ko sa lahat mga taong di pa bumabalik sa ating Panginoon at nag-i-enjoy pa ngayon sa layaw ng sanlibutan. Pag-isip-isipan mo na bago pa dumating ang lahat ng mga trahedya sa buhay natin. Kung dumating yung ating kamatayan ngayon, bukas makalawa, sigurado ba na mapalangit ka? Kapatid, kung di ka mapunta sa langit, wala nang ibang pupuntahan ka. Sa ayaw at sa gusto mo, sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno ka itatapon. Hindi pa ako nananakot mga kapatid, sinasabi ko lang ang katotohanan. Sa ayaw at sa gusto mo, tatapon ka sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ni sino man sa atin, ako o ikaw, tayong lahat, ang di sumunod sa naayon sa kalooban ng Panginoon at maratnan tayo na hindi gumagawa sa naayon sa kalooban ng Panginoon, hindi manghihinayang ang Panginoon na itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Yung mga kapatid, yung nakakatakot. Kaya mga kapatid, kung mahal mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga mahal sa buhay, pagsabihan mo na, magbalik loob na sila. Magsisi na at talikuran na ang lahat ng mga kasalanan. Gaano man yan karumi o kapula ng kasalanan yan, magbalik loob ka kapatid, kaibigan, sa ating Panginoon. Habang di pa dumadating ang hatol ng ating Panginoon. Hindi ako nanakot mga kapatid, sinasabi ko lang katotohanan. Sa ayaw at sa gusto natin, kung di tayo sumunod sa naayon sa kalooban ng Panginoon, hindi manghihinayang ang Panginoon na itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy doon sa impyerno. Hallelujah. Ang rapture at ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid, baka di mo pa sigurado. Pero ang kamatayan, pwede mangyayari sa buhay natin. Pwede dumating sa buhay natin ang kamatayan anytime. Kung ang iba nag-backslide na dahil sa tagal na paghihintay nila sa Panginoon. Pero mga kapatid, ang kamatayan nandyan lang lagi nakasunod sa atin. Pwede ngayon, bukas, makalawa, kinabukasan di na tayo magising, patay na tayo. Paano kung hindi tayo nakapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan? Nakalungkot na pangyayari yan sa buhay natin. Kaya ito masabi ko sa iyo mga kapatid, kung gusto mo mapunta sa langit, huwag mo nang panghinayangan yung mga gawa ng sanlibutan, yung mga layaw ng sanlibutan, iwanan mo na yan, itapon mo na yan, at sumunod ka sa harapan ng ating Panginoon. Sumunod ka sa naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag mo nang panghinayangan yung mga kayamanan at yung mga kalayawan dito sa mundong ito. Yung mga bisyo na yan, huwag mo nang panghinayangan yan mga kapatid, kung ayaw mo maimpyerno. Yun lang mga kapatid. God bless us all. Peace.